Hello guys! Welcome to my vlog. So ito ang buhay ng parokya bilang Parish Secretary, Pastoral Ministry ko na rin sa simbahan. So ngayong umaga po, i-content ko po it's regarding sa mga nagsiserve pa rin sa simbahan. Since nakita ko po sa mga past video ko, sa vlog ko, nag-i-interview po ako ng mga taong naglilingkod po sa parokya. So ngayong umaga kasama ko po ang aming assistant formation coordinator, si Kuya Jemar Galio. So, ayan. Hello po. Ayan. Si Kuya Jemar, itatanong ko lang naman sa'yo kung paano ka napunta sa ministry na ganito, sa formation kasi siya. So, siya po mag-discuss sa inyo kung paano siya napunta sa ministry at kung gaano na siya katagal. Hello po, good morning everyone. So, mapagpalang umaga. So, bali po, before, kwento ko na lang yung bakit napunta ako sa simbahan. So, bata pala ako kasi noong elementary, mga around grade 1, talagang malapit na ako sa simbahan. Yung parents ko is hindi naman talaga nagsisimba, active sa church. So, na-adapt ko siya doon sa mga nakapaligid sa aking tao. Especially sa mga kasi 'di ba sa probinsya merong mga yung rosary na sa baryo. Umiikot yung Fatima. So masala ko noon. So that time parang naging malapit sa akin yung simbahan. So naniniwala ako na nahuhubog ang isang bata hindi lang sa loob ng bahay kundi pati sa simbahan. So that time nag-college ako until now na nung pumasok din ako sa seminaryo doon sa Alliance of Two Worlds sa Laguna. So doon nahubog din yung aking pagiging active sa church. So way back 2022, nakipagsapalaran ako sa Manila. Pero before niyan, nag-tour ako sa Catholic school. Sa Catholic school for 7 years sa Siena. Sister ng Siena School sa Samaris, yung St. Michael Academy. Doon, naging campus ministry in charge ako for 7 years. So, bali, doon pa lang, na-form na ako doon sa pagiging campus ministry ko sa Catholic school. Ako nagtuturo ng choir. Ako actually, dituro. Supervise sa choir kasi hawak ko buong tawag dito, liturgy. So, pati yung tawag dito yung sa lector, yung mga bata, sa estudyante, tinuturo ba paano magbasa, proper way. Then yung recollection, part ng Catholic school ng recollection. So ako yung naggagawa ng schedule for recollection and then grade level. Then pati yung mga teacher. Hindi lang yung bata ang nagkakaroon ng recollection. Pati yung teacher kasi sila yung naging tawag dito second parents ng mga bata natin sa school. So nagkakaroon kami ng recollection. So nag-invite ako ng mga pare, mga brothers, mga Dominican sister, Dominican brother, then may mga pare din sa diocese. So we're aligned for the diocese pa rin. So yun, lahat ng misa from the Holy Spirit Mass, opinion class, lahat yun ang activity for the Holy Year. Mayroon na kalatag na yun. So from Semana Santa, etc. So lahat yun ginagawa ng campus ministry. So yun, from there, na-adapt ko siya until now, na kahit ako saan pumunta, talagang kulang yung araw, kulang yung buhay ko na hindi nag-serve sa church. Ngayon, nung pumunta ako sa Manila, mahirap pala sa Manila. Mahirap makipagsapalaran sa Manila. Especially first time ko talaga humiwalay sa parents. From 2014, nag-graduate ako ng education. For 8 years or 9 years akong nasa parents ako nandun. So, ang nangyari is, gusto ko lumabas sa comfort zone ko. So, I know na hindi ako papabayaan ng Diyos. So, napunta ako sa Manila. Although, meron akong part na natakot ako kasi hindi pa lang mga yan. But I surrender it to God. Then, after 2 years na work din ako sa call center, is, tawag dito, naghanap ako ng parish. Then, napaka-blessed na pumunta ako sa Santa Lucia, may nakilala ko doon.
doon sa Corpus Christi Parish. That time kasi mag-fiesta. Yes. So, nag-join ako ng Lorenzo Mm. choir. So, doon nakilala. Then, undergo formation sa diocese sa volunteer catechist. Siyempre, kailangan mo dumaan sa mga proseso. Kasi, every day, merong changes. Kaya ba nga, Catholic is, bakit daw yung Katoliko is paulit-ulit? So, yung buhay natin is like tawag rosary. Diba? Every Hail Mary, Hail Mary. So, all of the repetitions. Hindi lang maulit talaga yung pag namatay ka na. So, ngayon is, until now, being active in the Corpus Christi Parish. I choose Corpus Christi Parish hindi dahil sa gusto ko, kundi dyan ako napunta. Dinala ng Panginoon. Saka with the Blessed Mother na pinagdarasal ko na saan ako mandalhin ng Diyos or ng mga Mary is talagang doon ako magsiserve. Ang hirap kasi malayo ako sa Samar, katulad mo rin, diba? So, pero nandito tayo. Sabi pa nga, we are disciples. We are sent away na malayo sa kung saan ka pinanganak. So, ngayon, sa church dito, although may mga struggle, may mga pinagdaaw, di naman yung mawala. Correct. The more closer to God, the more the temptation. So, the more the challenge. Hindi po madali ang pagsunod kay Kristo. Hindi porket nag-serve ka na is talagang magiging happy ka. Ika nga na mysteries na yung joyful, sorrowful, and glorious sa Rosary. Yan. So, napakarami natin natutunan kay Kuya Jemar sa mga experiences niya. Sa simula niya, nung pagkabata pa lang, na-involve na siya sa church, until now. So, parang ang dami niya na pagsubok na napagdaanan bilang sa ministry niya. So, ilang taon ka na dito sa Corpus Christi? Kung ano mo, bibilangin. 2 years? Magto 2 years pa lang. So, Kasi- imagine mo yun sa 2 years na yon. Hawak niya po kasi yung ngayon, yung sa formation namin. So, siya gumagawa ng mga formation seminar, nagtutok sa mga altar servers, sa youth. So, ano ang pwede mo ma-share? Lalo-lalo na po sa panahon ngayon sa mga kabataan natin, dito sa parokya na medyo, alam mo na yung priority ng mga kabataan, yung mga hindi masyadong nag-a-active sa simbahan, hindi nagsiserve, or magsiserve man lang, trip-trip na nga lang. Yun ang gusto ng iba eh. Parang kung saan sila komportable sa kalang pupunta. So, ano ang ma-advise mo sa mga ganung bata? Para sa akin ngayon, we are in the modern era na. So kung babalikan natin noong panahon, talagang walang cellphone. Yes. We are now prone talaga sa social media. Yung bata, elementary pa lang, may cellphone na. Yes. Diba? Naka-iPhone na yan. So, dapat rosary yung hawak Yes. noong kasagsagan ng panahon. Ngayon, sa mga bata dyan na nanonood ngayon or mga kilala ko is huwag natin baliwaliin yung mga advice ng ating magulang na magsimba or mag-active sa church. Especially yung mga altar server or yung mga youth na active sa church. Saan mang dako kayo ng nakikita nyo kami ng mga parishes dyan or mga active church is you are blessed. Napaka-blessed na many are called but you are chosen. Pinili ka ng Diyos. So, alam natin na hindi madali ang pag-serve sa simbahan, ang pagpasunod kay Kristo. Ang mapayo ko lang sa mga bata is tawag dito, balance pa rin natin. Yung spiritual life at saka yung ating everyday na ginagawa. Na lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Kasi kung walang takot sa Panginoon ng isang bata, mas nakakatakot yun, di ba? So, alam naman yung mga balita na bata pa lang, mayroong mga aksidente, di ba? Ngayon, bata pa lang, may krimen na ginawa. So, those are corrupted na yung kanilang conscience dahil nasa social media. So, wag tayong those are the tools of Satan, ng social media. Na dapat is yung Holy Father, yung mga gospel reading, or yung mga nakita natin sa every youth mass na tinuturo ng katekista or formation is dapat hindi lang dapat isang uso, kung di isa puso. Kasi may nagdadasal diyan, 'di ba, na sa nguso lang pero hindi sa puso. Pray with your heart. Yes. Kasi pag hindi taimtim yung intention mo sa pagsiserve, 'di ba? Dapat pumunta ka simbahan din maging fame, 'di ba? Mag-altar server ka dapat maging
gusto ko mag-serve guys, gusto ko makita simba. Hindi. Yung intention mo pure yung intention mo dapat sa pagsiserve. Pag pure yung intention mo, tatagal ka sa simbahan. Yan. So, para sa akin, napakaganda ng message mo na yun na yung intention natin lagi sa service is pure from the heart. Kumbaga, ang intention natin sa pagsiserve, hindi lang para sa sarili natin, kundi para maging magandang halimbawa tayo sa ibang tao. So, kumbaga, napunta tayo sa simbahan dahil sa kusang loob natin at hindi lang basta calling yan. Kaya may kasamang prayer lagi. So, sana sa umagang ito, may natutunan tayo with Kuya Jemar. At see you on my next vlog. Thank you. Support po ninyo.